the sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall enhance those awaiting, and we shall behold him then face to face. Oh, we shall behold him. Yes, we shall behold him face to face in all of his glory. Oh, we shall behold him. Yes, we shall behold him face to face. Our Savior and Lord, the angel shall sound the shout of his coming, and the sleeping shall rise from their slumbering place, and those who remain we shall be changed in a moment, and we shall behold him then face to face. We shall
Mayong gabi kaninyong tanan. Nalipay ta karong gabihuna sa oportunidad nga karon makapadayon kita sa ato ang paghisgot mahitungod sa pulong sa Ginoo o kini gibasi gihapon nato sa ato ang tema sa ato ang pagtuon niining simanaha nga mao ang the second coming, response and performance o daghan na ta nga mga topics nga ato ang nahisgutan dinhi o karong gabi no na atay bali kini mao ang second to the last topic nga ato ang paghisgutan niining atong series about the second coming, response and performance. O nagpasalamat ko kaninyo mga kaigsuonan o bansab sa ato mga kagilaan nga decide mo nga manag-uban kita dinhi niining ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. O karong gabihuna ang atong topic giuluhan the commission. Og kini makita naton diha sa Matthew chapter 28:18 to 20. Og nakahibalo ko nga nakahibalo mo niini kay daghang mga panahon nga pirmi naton kini madunggan nga gisangyaw nga gibuhat kini nga basihan sa ato ang bisan gani ato ang pagsinggit sa I will go dinhi man gihapon nato gibasi o gitawag nato kini no nga Great Commission. Og kini mao ang maingon nato nga last words ni Jesus Christ sa iyaha mga disciples. Of course wa ta nagmin katong last words niya dito sa cross when he was actually in excruciating pain before he died. Pero before his crucifixion mao ni ang last words ni Jesus Christ para sa ilaha kaniadto og para sa tua karon. Og mao ni ang gitawag naton nga the Great Commission message. Mao ni ang ato ang sugo og mao sab ni ang ato ang gibuhat o samtang nagpaabot ta sa second coming ni Jesus Christ. Og nag-ingon diha sa Matthew 28:18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sa ato ang Cebuana gaingon diha og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyo ang mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaniyo. Ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ingon ako ganiha mga kaigsuonan, mga kaigalaan, these are the last words of Jesus Christ. Not the ones actually he spoke in pain on the cross at Calvary before he died, but he spoke these words to his disciples and also to us today. Mauni ang gitawag nato nga ilaha nga Great Commissioning message ug ato asab nga Great Commissioning message. O gusto na ako nga tan-awon nato kini. Pag-usab no, mao ni ang ato ang hisgutang karong gabi. Ingon sa uban o kini ato agidawat no as a universal truth no, as something that is this and this has become something that is universally accepted. Nga kini actually dili lang commission kundi giingon sab nato nga kini usa ka Great Commission, dako nga commission. Wa ta kabalo kung asa nagikan kanang adjective nga great no, nga gikan kung kinsa nagbutang ni ana kung kanusa, pero ang point nga it has become kind of acceptable to all of us. Nga kumaingon ganita og Matthew 28:18 to 20, kini giila nato as the Great Commission given by Jesus Christ to his disciples in the past and also even to us. O kini mao ang ato ang gibuhat ron nga miadto ta kung asa ug sa ato ang pag-adto kung asa nagwali ta og maayong balita mahitungod sa kaluwasan diha kang Jesus Christ. Pero mangutana ko sa inyo ha karong gabiyon na mga kaigsuonan. Ngano man niya mahimo sab nga ato kining ilhon og tawgon nga kini siya or ingnon nga kini siya
Great Commission. Ngano man nga Great Commission kini? Una, ato ang maobserbahan dinhi that we can say that indeed this is a Great Commission because it makes a great claim. Tungod kay kini naa siya'y usa ka dako nga pag-ako claim, naa siya'y pinakadako nga claim nga gibuhat. Ingon pa diha no sa verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Why great? Because first, it makes a great claim. Unsay claim ni Jesus Christ dinhi? Ingon niya nga naa siya'y otoridad, no? Sa langit, tibuok langit og sa yuta. Just try to imagine, no? Nga kung unsa nga klase kining authority nga gi-claim ni Jesus Christ nga kini ang iyahang scope langit og yuta. Og dinhi gusto nako nga ato ang masabtan nga kini naa ni siya'y kahilabtanan, no? Naa ni siya'y duha ka importante nga mga gipasabot sa tua ngano nga kini maingon nato nga usa ka great claim. Ang una dinhi ato ang maobserbahan o masabtan ngano man nga this is a great claim because here we can see that Jesus Christ is not just claiming authority both in heaven and on earth, pero dinhi makit-an sab nato that Jesus Christ actually manifests consistency. Consistent kaayo si Jesus Christ. Kay kung halimbawa diha sa Matthew chapter 4 verses 8 and 9, si Jesus Christ no nagsubmit sa power ni Satan during when he was tempted by Satan, then makaingon ta nga Jesus Christ was not consistent. But because Jesus Christ did not bow down to worship Satan, and Jesus Christ actually was consistent all throughout, that's why makaingon ta no nga his life, his ministry, his words, everything he did actually has power, has authority. Ngano man kay naay kay consistent kaayo si Jesus Christ. Kung unsang iyang gisulti, mausab na ang iyang gibuhat. Kung unsa ang iyahang gisulti, mausab na ang iyang gipakita. Mga kaigsuonan, mga kagilaan, nagkinahanglan ta nga kita gayud na ay power ang atong mga pulong, na ay power ang atong kinabuhi bisan asa ta moadto, importante gayud nga naatay power, naatay powerful influence ngadto sa uban. Pero kung magkinabuhi gani kita mga kaigsuonan, mga kagilaan o kinabuhi nga dili consistent, kana mo render gayud og kinabuhi nga powerless. So kinahanglan jud nga kun unsay ato gisulti, mausab nang atong gibuhat. Kung unsa ang ato ang gisulti sa public, mausab na bisan ang ato gibuhat sa private, nga consistent kaayo ang atong kinabuhi sa kung unsa gisulti nato, mausab na ang ato ang gibuhat, so that our lives will become powerful influences to others. Otherwise we become weaklings. Mangin maluya ta kundi ta magkinabuhi og consistent nga kinabuhi. Og ikaduha dinhi, maobserbahan naton that Jesus claimed to authority, no? Magpasabot sab sa atoa nga because he has authority both in heaven and on earth. Kini actually mga kaigsuonan wala nagpasabot nga basi kung mangutana ta kung si Jesus Christ na iya siya gahom ngadto sa langit og dinhi man sa yuta, ngano nga daghan kaayo ta og dili maayo dautan nga mga kaagi dinhi kining mga kasinatian nga makaingon ta nga dili maayo nga nag-antos ta dinhi nga naatay problems dinhi, naatay hardships, difficulties, naatay suffering dinhi. Dili kini mao ang ginami ni Jesus Christ, pero ang iyahang authority nga ang iyahang scope ni ini langit ug yuta, mao ni ang authority nga may kahilabdanan diha sa iyahang decision sa ato ang destiny, eternal destiny, whether no kung naata sa impyerno o kung naata sa langit hangtod sa way kahungturan. So kini desisyon nga naa siya gitawag nga eternal ramifications, no? So meaning ana nga ang ihang result na ay eternal result, no? Nga mga pagdesisyon nga pagabuhaton ni Jesus Christ. Og tungod ni ini makaingon ta nga dili actually kita answerable
No, because of this authority, claim of authority by Jesus Christ, dili gayud ta answerable kay Buddha, dili ta answerable kung kay kinsa diha nga mga boss nato, mga master nato, mga lord nato. Ang tinuod jud nga kung kay kinsa kita answerable because He alone has this universal authority. Both ang iyang scope sa langit ug diha sa yuta mao diha kang Jesus Christ. Siya gayud mao, kaniya gayud kita kinahanglan nga mutubag kay siya gayud mao ang ultimate universal authority si Jesus Christ. So maoning duha no nga ato ang makit-an dinhi ug masabtan dinhi mahitungod sa claim ni Jesus Christ to authority. And the Great Commission can be said as the Great Commission because first of its great claim. Og dinhi makita naton nga under niini, makita naton about the consistency of the life of Jesus Christ, that what He says, He actually does, no? Kung unsa ang iyahang sulti, iyaha ka ng buhaton sa iyang kinabuhi, consistent kaayo ang iyang kinabuhi, and at the same time, this also should remind each one of us that at the end of the day, we are going to give answer to His authority. Ngano man nga Great Commission kay dinhi ang second nga ato ang makit-an dinhi because it carries a great responsibility. Unsa ingon diha sa verses 19 to 20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Kung inyong maobserbahan diha mga kaigsuonan, atoa din mga kaigalaan, atoha dinhi nga makit-an nga naatay great responsibility. O sa upat ka mga verbs nga inyong maobserbahan diha, kining words o kon verbs nga go, make disciples, baptize, and teach, ang atoa jud nga great primary main responsibility mauni ang gitawag nga make disciples. Kay kung ato ang tanawon ang uban ni ana, no? Ato ang maobserbahan nga kana participles og usara diha ang imperative. Nakahibalo ko nga nakamao mo ana. O gusto sab nako nga sabton nga kamusab nakasabot ni ana. Kumuingon gani ta og imperative, mao kana ang sugo, mao kana ang ato ang tumanon og buhaton jud. Kumuingon gani ta og participles, mao kana ang pamaagi nga unsaon nato matuman kanang gisugo sa atoa. So ang great responsibility dinhi is to make disciples. Og kana maingon nato nga great responsibility tungod kay kana dili actually sayon, no? Kay ngano man kung tan-awon naton dinhi sa original sa Greek, ato ang makit-an diha nga kumuingon gani ka nga make disciples, that does not simply mean actually to make learners of Jesus. No, nga di lang kita nga nagpasabot ni ana nga kita mobuhat og mga magtutuon diha kang Jesus Christ, but to get them to a closer relationship with Him so that eventually they will become like Him. In other words, no, this is actually not to simply make them have head knowledge about Jesus, but that they would actually become like Him in character. Mauna ang giingon nga disciples. Kung miingon kag disciples, they are not simply learners of Jesus. That does not simply mean that they have that head knowledge, intellectual knowledge about Jesus Christ. Kundi kana nagpasabot nga kung disciples ka, they actually are experiencing a close relationship with Jesus Christ, so much so that they become like Him in character. So, mga kaigsuunan, mauunta ni ang ato ang buhaton. Nga di lang ta mutudlo, aron ang uban magsunod sa ato ang gitudlo, kanila mahitungod kang Jesus Christ, kundi mutudlo ta aron nga magkaduol sila diha kang Jesus Christ og mausab ang ilang mga kinabuhi paadto diha sa kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus Christ.
no? Nga kita wa lang nag-prepare para sa ilaha. No wa ta naghimo og evangelism aron ma-prepare sila para sa langit. Kundi nga pinaagi niini gidaan nato ang langit diha sa ilahang mga kasing-kasing. Dinhi wa lang naton sila gidapit o kun wa lang naton sila gidani duol diha kang Jesus Christ, kundi si Jesus Christ gidani nato pakadto diha sa ilahang mga kinabuhi. Kung mahitabo kini mga kaigsuonan, makaingon ta, indeed, we have made disciples of them, disciples of Jesus Christ. Mauni ang meaning mga kaigsuonan og make disciples. Dili lang nga makahibalo sila no sa intellectual knowledge, no sa head knowledge about Jesus Christ, but they will follow and live their lives like that of Jesus Christ. Dili lang aron nga ila panganduyon ang langit, kundi ila bation ang langit sa ilang mga kasing-kasing. Dili lang nga ila sundon diha si Jesus Christ haduol kaniya, kundi nga ma-experiensyahan nila si Jesus Christ sa ilang mga kinabuhi. Mauna ang make disciples, and that is the great what? The great responsibility nga ato ang makitaan dinhi sa diining Great Commission. Ug ato ang tan-awon dinhi mga kaigsuonan nga kanang mga participles diha mauni ang process of making disciples. Basahon nato no ang giingon diha mga kaigsuonan sa verses 19 and 20 again of Matthew 28. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Pila ka mga verbs o kon participles ang ato ang nakit-an diha mga kaigsuonan. Kining verbs nga go, baptize, and teach. Nakit-an ninyo kana mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Giingon nato nga kini mga participles kay pinaagi niini makabuhata og mga disciples. Ingon sa mga exegetes ang nagtuon niini nga mga words o kon mga verbs dinhi. Ingon nila kining word nga go nga anaa diha, no? Maingon nato nga kini usa ka participle. O kana nagpasabot nga unintentional, no? Dili gayud intentional kana, no? Ang action diha dili gid nga gituyo animo sa paghimo. Mauna nga ang mga Bible translations nag-ingon nga ingon nila dapat ang translation ini is as you go or having gone, meaning no as one attends to his normal life's walks, no he's got to make disciples. Kanang di jud tuyoon kanang nagbuhat ka lang og normal nimo diha nga mga buluhaton sa adlaw-adlaw nga tanan, then you will make disciples. Pero gusto nako nga masabtan nato kini mga kaigsuonan. Kay based man good sa Greek grammar, kung ang participle gani naguna, precedes, no? Naguna sa imperative, ingon sa mga Greek grammarians, no, sa ato ang Bible, no, the participle bears the force of the what? The imperative. Unsa sa imperative, kining main verb dinhi mauni ang make disciples. Pero kay naguna man ang participle nga go, kung unsay puwersa sa main verb, gidasab niya. No? So in other words, kung ang main verb, kung ang imperative mauning make disciples, this is intentional, kay gidaman sa participle ang force sa main verb, no? Nga naguna sa iyaha, meaning kinisab nga participle nga naguna, makonsider sab nato nga siya intentional. Nakita ninyo na sabtan ninyo mga kaigsuonan? So kining word nga go dinhi, maingon nato nga kini intentional sab. Dili lang unintentional as we attend to our lives normal walks, no? Pero maingon sab nato kay tungod kay nagbleed man ang force sa imperative dinhi nga make disciples, meaning nga intentional sab kining word nga go. I am actually a third generation Adventist. Og nindot ang story sa among family kun
unsay nahitabo ngano nga nag-Adventists me. O kini ang ako ang gusto nga ipasabot kaninyo mga kaigsoon mga kaigalaan. We became Seventh-day Adventists. We have accepted the truth in Jesus Christ through the Seventh-day Adventist faith because somebody has gone before. Intentionally. Tungod kay naay nagtuyo nga naglakaw una aron moadto didto sa amoa o gidala ang mensahe sa kaluwasan sa amoa. Mauna kung unsay nahitabo ngano nga nag-Adventist me. Okay? So muna ang going baptizing, no? Kung ato ang tan-awon dinhi, ang concern ni Jesus Christ kinang di lang kanang nagpakita-kita ka kung unsay outward expression sa imong faith. Kundi ang concern dinhi ni Jesus Christ nga naay ang outward manifestation actually is the result of an inward transformation. In fact, kung tan-awon naton kanang mga writings nila sa una katong Didache, no? Gitawag na siya nga the teaching. It is written actually during the late 1st century or early 2nd century. Og diha gamit sab kini nga sinuwat diha sa mga og kini sinuwat no mahitungod sa kon giunsa sang mga Christian sa post-apostolic era ang pagbaptize. Na ay duha ka requirements. Ang unang requirement kinahanglan na ay nagailig nga tubig, na ay running water. O kining running water, dili lang running water, kinahanglan niya kining running water bugnaw. Ngano nga running water? Kay ingon pa nila that would symbolize the carrying away of our what? Of our sins. No, the moment you are being baptized, you are to be baptized in a running water to symbolize that that the moment you are being baptized, your sins also are being what? Carried away, washed away from you. Nakita ninyo mga kaigsuunan? O ngano nga cold man, bugnaw, kay the moment nga mulusong kadiha sa bugnaw nga tubig, that will actually create a shock. Murag mas-shock kana to ang bugnaw na ang tugnaw na murag mas-shock kana sa imong lawas. And that shocking experience, no, sa imong physical system, the moment nga maglusong ka diha sa bugnaw nga tubig, kana magpasabot kanimo, no, nga ang Kristohanon nga kabuhi is not a matter of convenience, but a matter of commitment. No, nga kana dili actually self-fulfillment, but it is self-denial. No, nga kana maingon nato nga di lang siya maingon nato nga self-achievement, kundi kana cross-bearing. Nakita nato mga kaigsuonan kung unsa kalalom ang ilahang pagsabot kaniadto mahitungod sa baptism. Og teaching, dinhi makita nato nga nag-ingon si Jesus Christ, teaching them to obey everything. Why pili? Gayang uban man gud pilion kini maora, kini dili ni. Dili oy. Ingon ni Jesus Christ, everything pertaining to salvation, pertaining to our being brought closer to a relationship with Jesus Christ, kana tanan ato ang itudlo sa ilaha. Pero naay pangutana mga kaigsuonan, mga kagilaan. Based ni ining bersikuluha dinhi, unsa man ang muuna, baptism or teaching? Unsa sa inyo mga kaigsuonan? Ingon dinhi sa Matthew 28:19 and 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So not only nga dinhi gisultihan ta that during baptism, no, that it is not a matter of convenience but a matter of commitment, dinhi sab ato ang makitaan that baptism actually is a baptism into 3 but 1 persons. No? Not just to 1, but 1 but 3. Or 3 but 1. Father, Son, and Holy Spirit. Ngano nga dili names, ngano nga name, to emphasize singularity. That the moment we are baptized into this
one but three persons. We become one with them. Nagpanag-usa kita diha sa iya sa time sa itong baptism. Pero nangutana ko ganiha kaninyo mga kaigsuonan, sa inyo ha mga kaigsuonan, asa man ang naguna ni ini, baptism or teaching? Kaya ingon sa uban, no? Ingon nila nga muuna jud ang baptism, pero naa gihapoy mo tudlo nga una jud ang teaching. Pero gusto nako nga ato ang masabtan dinhi, no? Nga ang main verb dinhi is make disciples. O kining baptizing and teaching, no? Participles, no? Or mauni ang pamaagi kung unsaon nato magbuhat kita og make disciples. These two, no? Baptism and teaching actually, they are in coordination with each other but subordinate to the main verb which is make disciples. So they coordinate with each other but subordinate to the main verb. Pareha sa sama sa go, nagdawat sila sa puwersa sa main verb nga make disciples. Ang baptism o ang teaching imperative sub, no? Imperative sub. Sugo sub kana nga kinahanglan nato tumanon because they both as well receive the force of the main verb. Pero asa man naguna ni ini, baptism or teaching? Ingon sa uba, sundon na nato ang sequence diha. Pero gusto na ako masabtan nato nga dili actually sa niining statement ni Jesus Christ, wala siya naghatag diri og proof sa atoa sa sequence kung unsay bay mauna, baptism o kon teaching, no? Kay kung intention pa ni Jesus Christ nga mohatag siya og proof, no? Sa gitawag nga sequence nga kinahanglan jud baptism and then teaching or baptism, na unta siya'y gigamit nga particles of succession. Kay kung mauni na ay sequence, usually sa mga statements ni Jesus Christ, mogamit siya og particles of succession. For example, sa Mark chapter 4 verse 28, nag-ingon diha, "For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear." So, inyong na obserbahan ka na mga kaigsuon, mga kaigalaan. So, na ay sequence. Ingon ni Jesus Christ, first the blade, then the ear, after that, the full corn in the ear. So, ang ato ang maobserbahan diha, na ay sequence. Gitawag ka na sa Greek, no? Kining words nga then, o after that, no? Gitawag ka na nga particles of succession. Kana nag-signify of sa unsa? Sequence or order in time or logical enumeration. Kung intention ni Jesus Christ nga ang Great Commission, no, mag-emphasize siya og gitawag nga sequence between baptism and teaching, nagbutang unta siya og particles of succession or giingon nato ni kaniha nga particles ingon nato nga particles of succession mao kana ang particles of that would signify sequence or order. Pero wa man, in other words, dili intention ni Jesus Christ, no, nga emphasize ang order between baptism and teaching. Kung tanawon naton dinhi ang Matthew chapter 24 verse 14, naa gihapoy indicators nga makita nato kung mo emphasize si Jesus Christ og sequence. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the what? The end will come. Kini dinhi makita naton ang consecution element, no? Nga dinhi mga kaigsuonan kining word nga then, no? And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then naa siya particle of what? Naa siya consecution element. This also would emphasize succession, order, or sequence. Wala man ni makit-an diha sa gitawag nato nga Great Commission. So, unsaon nato ni? Kaya kung halimbawa, Presbyterian ka, o tungod sa ilahang connection sa Roman Catholic Church o kung sa Catholicism, nagbuhat man sila o gitawag nga infant baptism, mubautismo sila sa mga gagmay nga mga bata, infant baptism, mga lapsag. So, tungod ni ana, makaingon ta nga sa ilaha, ang sequence is first baptism and then teaching. Pero,
sa mga Baptists lahi sab ang ilaha. Ang mga Baptists mutudlo sab, mo teach sa, mo preach sa, and then baptism. So lahi sab ang ilahang sequence. Pero kita nga mga Adventists, asa man nga sequence ang ato ang gisunod. Ang ato ang gisunod mauna kung unsa ang ato ang makit-an diha sa ato ang mga Bibles. For example, mohatag ko sa inyo kining tulo no ka mga narratives, mga istorya nga ato ang makit-an diha sa ato ang New Testament Bible. For example, sa time ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verses 1 to 6. Makita naton diha sa verse 1 niya nag-ingon siya, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Unsay resulta ana pag abot jump kita didto sa may verse 6 og nag-ingon diha, and were baptized of him in Jordan confessing their sins. So nag-preach sa, and then after the preaching is the baptism. So mao na ang diha sa Matthew chapter 3 verses 1 to 6 practice ni John the Baptist. During the time of the Pentecost sa Acts chapter 2 sa verse 41 nag-ingon diha, and they that gladly received his word were baptized. So first they gladly received the word. In other words, there was preaching, there was teaching, and after that they were what? They were baptized. O kung tan-awon sab nato ang next nga verse diha nga gusto na akong i-cite as example, mauna diha ang anaa diha sa Acts chapter 8 verses 26 to 39 sa time ni Philip no sa experience sa eunuch nga naa siya nagsakay sa iyang karwahe unya nagbasa siya sa prophecy ni Prophet Isaiah, di siya makasabot og ang Holy Spirit naghatag nagpadala diha kaniya kang Philip aron nga masaysayan siya, matudluan siya mahitungod sa prophecy nga iyang gibasa. And so kung tanaw naton diha ang verse 35 nag-ingon, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Ug unsay nahitabo pag abot diha sa verse 8, and he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. So there is no mistaking it, no? Ang ato ang gibarugan mao ang kung unsa diha ang giingon gisulti sa balaang kasulatan. Og ang ato ang gibarugan mga kaigsuonan, ang ato ang practice makaingon ta nga kini dili foreign diha sa kung unsa gitudlo sa balaang kasulatan. Teaching or preaching as a form of teaching no precedes baptism. Mano nga atong practice kay mao man ang atong makit-an diha sumutudlo sa tanan nga mga pagtulunan nga iyahan ni Jesus Christ gitudlo naton didto sa mga tao, and then when they would gladly receive the word of God, they can be baptized or they are being baptized. So mao ning ato ang practice og ato ang practice wala ta nag-usab sa kung unsa ang gibuhat diha sa ato ang mga Bibles. Okay? Sa ingon ni George W. Peters about the Great Commission, ingon niya, we are sent not to preach sociology, but salvation. Not economics, but evangelism. Not reform, but redemption. Not culture, but conversion. Not progress, but pardon. Not a new social order, but a new birth. Not revolution, but regeneration. Not a new organization, but a new creation. Not democracy, but the gospel. Not civilization, but Christ. Yes, we preach about His salvation. We preach about His kingdom. We preach about the gospel. We preach Jesus Christ. So why do you think is the commission great? First, because it makes a great claim. Second, it makes what? Ang second diha kagina, it gives a great responsibility. Ug ang ikatulo dinhi mga kaigsuonan, it is great because it conveys a great assurance. Dako kaayo bangod sa iyang gipasalig, unsa man iyang gipasalig kun ato ang tan-awon diha sa verse 20, last phrase, and surely I am with you always to the very end of the age. Kun atong tan-awon kana no, kana nagpasabot sa atoa nga kining promise niya, kining assurance niya is first personal kay ngano man nag-ingon siya diha, I myself am what? Going to be with you. So this is a personal promise of His presence. Second, nga to ang makit-an diha, not only that I myself am going to be with you, ingon ni Jesus Christ, pero nag-ingon sab siya, always. So not only that this is personal, His presence with us is also going to become abiding. Og ato ang makit-an diha mga kaigsuonan,
ngano nga nakaingon ta nga abiding presence with us, kay kining word nga all nga ato ang tan-awon kun ato ang tan-awon kini diha dinhi sa Great Commission no, sa Matthew 28:18-20, makita nato nga sa King James Version 3 times gigamit kini diha, all power, all nations, all things. Sa New International Version 2 times, all power, all nations. Pero sa Greek no, makita nato nga 4 times jud gigamit kini. Naa diha sa verse 18, all authority. Sa verse 19, all nations. Diha sa verse 20, all things. O diha sa verse 20 sab, all times. Nindot kaayo tan-awon dinhi mga kaigsuonan no, ang gipromise, ang assurance nga gihatag sa tuwa nga kumubuhat ta niini. Wala ta nagbuhat niini nga nag-inusara ta. But Jesus Christ himself promised his presence with us, that he himself will be with us, and his presence and that assures us of his personal presence with us. And not only that we have his personal presence with us, his personal presence with us is also going to become an abiding personal presence. Og unsa pa ang ato ang makit-an diha, og diha ato ang makit-an nga dili lang personal, dili lang abiding, but victorious presence. Ngano man kay nag-ingon diha, to the very end of the age, that actually bespeaks victory until his kingdom is established, until the kingdoms of the world actually give way to this eternal glorious kingdom of God, no, he will continue to be with us, and that means victory is going to become ours, no. Mauni ang iyahang gipasalig diha sa atoa. Ingon pa din ni Ellen White, no? Ingon pa din ni Ellen White sa iyang gisulat diha. God might have committed the message of the gospel and all the work of loving ministry to the heavenly angels. He might have employed other means for accomplishing his purpose, but in his infinite love, he chose to make us co-workers with himself, with Christ and the angels, that we might share the blessing, the joy, the spiritual uplifting which results from this unselfish ministry. Nakita ninyo kana mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Kining buhat sa pagpangwali no, sa ebanghelyo. Pwede ra unta nga kini isalig niya ngadto sa mga anghel, sa mga manulunda, no? Og sa gihapon matuman niya ang iyahang tinutuyo bahin niini. Pero sa iyahang di matungkad nga paghigugma, gipili niya nga kita mahimong masigka manog pangabudlay diha sa iyahang. Uban sa iyahang mga manununda. Unsay rason ni ana? Ingon ni Ellen White dinha, that we might share the blessing, the joy, the spiritual what? Uplifting. Aron makadawatag iyahang pagpanalangin, ang iyahang kalipay, kanang spiritual uplifting atua kana nga makasinatian, which results from this unselfish ministry. We are brought into sympathy with Christ through the fellowship of his sufferings. Every act of self-sacrifice for the good of others strengthens the spirit of beneficence in the giver's heart, allying him more closely to the Redeemer of the world. Dili ba kana nindot mga kaigsuonan? That the moment we engage ourselves in doing this selfish ministry of preaching the gospel message to all the nations in all the world, to all peoples, tribes, tongues, no? Language. Ato ang makit-an diha mga kaigsuonan, by doing this, God actually allows us to experience his blessing, his joy, his spiritual uplifting of us. And by doing this, ingon din ni Ellen White ang katapusan nga phrase, og mao kini ang most reassuring jud, no? Sa iyahang encouragement og inspiration nga gihatag dinhi sa atoa, no? That by doing the gospel work, by saying and doing, I will go for Jesus Christ. Ingon ni Ellen White dinhi sa katapusan, allying him more closely to the Redeemer of the world. Gidani kita diha duol kang Jesus Christ sa time nga magbuhat ta sa iyahang buhat nga mahimo nga close ta kaayo diha sa iya. Mao di ay ni, di ba gusto nato nga
ma-experiensyahan nga ang ato ang kaagi mao kanang kaagi nga naatay closeness diha kang Jesus Christ, nga ma-experience nato ang ihang close presence ato ang kinabuhi, og ma-experiensyahan di ay nato kana kung nagbuhat ta sa iyahang buhat. Why Great Commission, mga kaigsuon na mga kaigalaan? Because first, it contains a great claim. Second, it gives a great responsibility. Third, it conveys a great assurance. Og ang pangutana sa atua niining kagabihuna mao kini. Gidawat ba nato ang claim to authority ni Jesus Christ sa ato ang kinabuhi? Nga mga mag-ingon ta, ikaw na Jesus Christ ang Lord, Ginoo sa akong kinabuhi. Gidawat ba nato ang iyahang responsibility nga gihatag sa atua? Kung nagpaidalom ta sa iyang authority, o gidawat nato kining responsibility of making disciples, no? Kung gibuhat nato kini mga kaigsuonan, then we have the assurance that we are not alone. He is going to be with us, and He will bless us. He will give us joy, and He will lift us up spiritually, and He will allow us to be allied closely to Jesus Christ, that day after day after day, we will experience His closeness with us. Kung mauni ang ato ang desisyon, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, then let us go and make disciples for Jesus Christ. The sky shall unfold, preparing His entrance. The stars shall applaud Him with thunders of praise. The sweet light in His eyes shall enhance those awaiting, and we shall behold Him then face to face. Oh, we shall behold Him. Yes, we shall behold Him face to face in all of His glory.
we shall be changed in a moment, and we shall behold Him, then face to face. We shall behold Him. Yes, we shall behold Him, face to face in all of His glory. Yes, we shall behold Him. Oh yes, we shall behold Him, face to face. Our Savior and Lord. Oh yes, we shall behold Him, our Savior.